Alamin na natin ang pinakahuling update sa Bagyong Glenda sa mga susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa kasama si Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Yes, magandang umaga dito sa iyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Alas 4 po ng umaga kanina ay namataan po ng Pag-asa ang Bagyong Glenda na ating binabantayan sa laying 750 kilometers. Yan po ay silangang bahagi ng Virac, Catanduanes. At taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 80 kilometers per hour at pagbuksong na abot naman ng 95 kilometers per hour. At inaasahan po natin na itong si Bagyong Glenda ay yan po ay pakanlunan sa bilis po yan na 30 kilometers per hour. At ito po mga kababayan, nakataas nga po ang storm warning signal number 1 sa ilang bahagi po ng Bicol region. Ganoon din po sa ilang bahagi rin po ng Eastern Visayas. Kabilang po dito ang mga lugar po na Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at ganoon din po dyan sa may Northern Samar. Tinaasahan nga po natin na kapag po meron po tayong storm warning signal number 1 ay meron po yan lakas ng hangin nga abot ng 30 to 60 kilometers per hour. Yan po ay sa loob ng 36 hours. So yan po paghandaan po natin yan. Maari pong sa ngayon ay maganda o kalmado pa po yung lagay ng inyong panahon, pero maari pong sa mga susunod na mga oras ay makaramdam na po kayo ng mga pag-ulan at ganun din ng pagbugso ng hangin. At tayo naman po kay Pag-asa weather forecaster Samuel Duran. Lalapit po itong si Bagyong Glenda. Dito po yan sa may bahagi ng Bicol region. Yan po ay by Wednesday. At maari po itong maglandfall. Dito po yan sa bahagi pa ng Quezon. Depende po ito sa kanyang pagkilos. Pero sa ngayon, nangingibabaw po yung pagkilos nito na yan nga po ay pa-westward direction. At yan nga po, nabanggit po kanina ni Mr. Duran na meron po tayong tinatawag na high pressure area, yung tinatawag din po natin na anticyclones na nakakaapekto po sa pagkilos o yung track nito nga si Bagyong Glenda. So sa halip po, na pag ganun po o pa-northwest ang pagkilos itong bagyong ito ay dahil nga po meron pong presence ng mga high pressure area dito po sa kanyang ibabaw na pumapayong po sa kanya, ay ito po talaga po nga tutumbukin po nito itong ating bansa. At sa ngayon po, hindi pa rin po inaalis ang posibilidad nito po nga Bagyong Glenda na ito po ay lumakas pa sa mga susunod pa mga araw dahil nga po hanggat ito po ay nananatili pa dito sa ating karagatan, dito po sa Maya East Philippine Sea o dito po sa bahagi ng Pasipiko, inaasahan po natin na ito po ay makakaipon pa ng kanyang moisture na magiging dahilan naman po ng kanyang paglakas sa mga susunod pa mga oras. Kaya patuloy po nating babantayan kung kahit nga ba ito ay lumapit na dito sa ay makaipon pa ito ng kanyang lakas. At para po sa inaasahan po nating lagay ng panahon, sa ngayon po wala pa naman po masyadong direktang epekto ito nga si Bagyong Glenda dahil nakikita naman po natin na medyo malayo pa yan dito sa ating kalupaan. Pero gayon pa man dahil nga po meron na tayong storm warning signal, inaasahan po natin dito sa Maya Bicol region, ganoon din po dito sa Eastern Visayas. So kasama po dito ang Samar at ang Leyte. Magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan na magdudulot naman ng may hina hanggang sa tamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa atin sa Metro Manila, ganoon din po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas naman tayo ng generally fair weather pa naman sa ngayon. Magkakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na mayroong posibilidad ng mga pulong-pulong pag-ulan o yung mga pagkidlat, pagkulog. So sa ngayon po, patuloy nga po nating babantayan ito nga magiging direksyon ay magiging tatahakin pong galaw nitong si Bagyong Glenda na nandito pa rin po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa Good Morning Boss kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Ako po ang iyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa iyo, Vivian. Yes, Amor, isa lang paglilinaw. Alam kong malayo pa itong bagyo sa ating bansa, pero gusto kong malaman kung ito bang si Bagyong Glenda ay magdudulot ng pag-ulan ngayong araw dito sa NCR at sa northern part ng Luzon. Okay, Bibi, sa akin kung titingnan po natin, ito po nga lokasyon ng ating bagyo. Medyo malayo pa yan dito sa ating kalupaan dahil ito po yung distance niya dito sa ating landmass. So sa ngayon, ayon po kay Mr. Samuel Duran, sa ngayon po ang makakaramdam po talaga o yung concentrated talaga yung mga pag-ulan, dito po yan sa Bicol region, ganun din sa may Eastern Visayas, yan po yung dulot nitong tropical storm na Glenda. Pero dito po sa may Northern Luzon at kung tatanungin mo dito sa atin sa Metro Manila, asa natitirang bahagi pa ng ating bansa, itong mga pag-ulang ating mararanasan ay mga pulupulong pag-ulan
wala ng mga pagkidlat, pagkulog na dulot lamang ng ating mga kaulapan. So ito yung mga localized lamang na weather. So ibig sabihin nito, yan yung mga kaulapan lang na mabubuo doon sa mga certain areas. Pero yung mga pag-ulan talaga na dadalhin nitong si Bagyong Glenda ay nakakonsentrate dito po yan o nakafocus mararanasan po ng ating mga kababayan. Dito pa lang muna yan sa Bicol region at ganun din sa may Eastern Visayas. Amor, sigurado na ba na magla-landfall itong si Glenda at kailan ito mangyayari? Vivian, sa ngayon nakikita ng Pag-asa na malaki yung posibilidad na mag-landfall. Ito nga si Bagyong Glenda. At kanina nga nakausap ko si Mr. Samuel Duran, nakikita nila na ito nga si Bagyong Glenda. Lalapit yan dito sa may bahagi po ng Bicol region. Pero hindi talaga nito tinutumbok itong Bicol dahil ang daan yan papunta dito sa may Quezon area. So inaasahan po natin na magla-landfall ito nga si Bagyong Glenda patungo po dito sa may Quezon province. At inaasahan po natin mangyayari yan by Wednesday. Yan po inaasahan po natin Miyerkules po ng umaga. Pero syempre, Vivian, depende pa rin ito dito sa direksyon at kung mapapanatili nito nga si Bagyong Glenda yung kanyang taglay na bilis at ganoon din ito nga kanyang pakanlurang direksyon. Amor, nagtaas na ba ng storm signal warnings ang Pag-asa? At kung hindi pa, ay kailan ito isasagawa ng Pag-asa? Yes, meron na nakataas at tulad nga nabanggit ko kanina, meron po yan dito sa Maya Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at ganoon din sa Maya Northern Samar. Pero maidagdag ko na rin dahil kanina nabanggit rin ni Mr. Duran na posible na magkaroon din o magtaas rin sila ng storm warning signal dito po yan sa Metro Manila at ganoon din po sa natitirang bahagi rin ng Central Luzon habang lumalapit itong si Bagyong Glenda. So possibly ay bukas ay maaari pong maisama na rin ang Metro Manila dito sa mga lugar na nasa ilalim ng storm warning signals. Maraming salamat, Amor La Rosa.